Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So meron dumayo dito sa atin na Suzuki Smash. Ang problema po ng motor na ito ay laging lowbat tapos napupundi yung kanyang taillight at saka yung headlight. So meron nag-request sa atin ito paano daw mag full wave ng Suzuki Smash yung mga bagong labas ngayon kasi kakaiba daw yung stator. So ayan yung ituturo ko sa inyo ngayon mga bro. At syempre bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. Ayan mga bro, kung makikita nyo, bali po kinalas na natin yung ating side cover or yung ating magneto cover. So sa pagkakalas naman ito mga bro, napaka basic lang. Tatanggalin nyo lang yung shifting pedal natin, tapos yung mga 8mm na bolt, tatanggalin nyo lang yon. Tapos ito, marami nagsasabi na kakaiba daw. So wala namang kakaiba dito mga bro, So basta naiintindihan nyo yung function ng mga stator, napakadali lang yan. So ang kakaiba lang naman dito, ayan, ito yung dapat na kulay puti, naging dilaw. Ayan yung kakaiba dito sa stator. Dapat yun sa dulo, yun yung puti. Ang nangyari dito, nabaliktad lang yung puti tsaka yung dilaw. Pero yung function nito, parehas lang din naman mga bro. So kapag ka nagpo-full wave kayo mga bro ng stator, ang tatanggalin na lang natin dyan is yung gitna at tsaka yung ground. So bali mga bro, ito, yung puputulin natin is yung kulay dilaw. Yung mayroon dalawang magnetic wire na magkadikit. Ayan, putulin nyo lang yan. Ayan, so naputol na, ihiwalay nyo yan mga bro. So kapag matagal na kayo naggagawa nung nagpo-full wave, kahit hindi nyo nakalasin yung stator sa crankcase o sa cover, okay lang yan mga bro. Magagawa natin ng paraan yan. Tapos ang isunod natin na putulin ay yung groundings, yung nag-iisang magnetic wire. So wag na wag kayo magkakamali sa pagputol mga bro. Pero kung magkamali kayo, dugtungin nyo na lang. Ganun lang din naman. So ingatan nyo lang na masugatan yung ating magnetic wire kasi kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, ang motor pong ito ay bagong-bago. So pinagawa na ito ng may-ari, pinalagyan ng mini driving light, ng loud horn. So ang nangyari, nagpundi ng ilaw tapos hindi na nagcha-charge yung battery. So nagpalit na rin ang may-ari ng bagong battery, ganun pa rin, nalulubat pagkagabi. Tapos nagpalit na siya ng headlight, sabi nga sa akin ng may-ari nito, nakakapitong headlight na siya. Laging napupundi. So hanggat hindi nyo pinapaayos yung ganitong problema mga bro, ay hindi ho masusolusyonan ng problema nyo, paulit-ulit lang po yan. So ayan, kapag naputol nyo na mga bro, dalawa lang naman yung puputulin nyo dito. Yung kulay dilaw at saka yung ground, yung nag-iisa. Ayan, so gamit tayo ng long nose, tapos tanggalin natin yung naka-cover or yung varnish. Mayroon kasi yan na varnish yung ating magnetic wire para hindi siya magdikit-dikit. Okay? So, tatanggalin nyo yan. Tapos, siguraduhin nyo lang na wala kayong madadamage na coil or yung magnetic wire. Tapos, gagamit tayo ng wire. Yan. So, ito yung ginagamit natin na wire. Circuit brand. So, matibay po yan. Gamit lang tayo ng kaunti lang. Yan. Balatan nyo. Tapos, hihinangin po natin yan. Siyempre, kapag nagpo-full wave, dapat meron kayong soldering iron. Yan. Kailangan natin ng soldering iron na mga 60 watts. Tapos original na lead para maganda yung hinang. Lutong-luto kumbaga mga bro. Ganun po yan kapag naghihinang. Minsan ayaw dumikit, minsan nasa lead po ang problema. Wala sa soldering iron. Kasi kapag maganda ang lead mga bro, maganda po ang kapit. Okay, so hinangan muna natin yung ground. So ang ginagawa natin dito mga bro is yung ating ground. Yan, kinakapalan natin yung hinang. Para pag nilagyan natin wire, dikit na dikit. Tapos syempre, lagyan nyo rin yung kulay dilaw. So tanggalan nyo ng insulator mga bro para kapit na kapit. Ayan, so konting tiyaga lang mga bro yung paggaganito Tapos tamang pasensya. Ayan, para hindi na kayo nagpapagawa. Kasi ngayon ang kuha ko na mga bro sa full wave ngayon ay nasa 1.2 hanggang 1.3 na po Ayan, depende po sa motor, sa mga nagtatanong kung paano ang full wave, kung magkano. Depende po sa motor, mayroong 800, may 500, may 700, may 1,000. Ang pinakasagad ay 1.3 hanggang 1.4. Depende po sa motor kasi mayroong motor na mahirap kalasin. Talo minsan.
Okay, so pagkatapos nga niyan, nahinangan nyo, gamit po kayo ng shrinkable tube. Ayan, so ilalagay nyo lang yan dyan, mga bro. Ayan. So, okay, so ihinang nyo lang dyan. O, ganun lang, tapos na. Tapos, babaan nyo ng shrinkable. Tapos yung shrinkable ay sungkit-sungkitin nyo ng soldering iron natin para numipis or matakpan yung hininang natin. Yan. So, pwede rin kayong gumamit ng lighter. Wala nga tayong lighter, nasa hiraman. Lagi nang hihiram tapos hindi na nakakabalik kaya nawawala. Ano, mga bro? Ganun talaga. Tapos, ilagay nyo lang dyan, mga bro. Ayan, o. Paikutin nyo siya dyan. Ayan, paikutin nyo. Tapos, sukatin nyo kung hanggang saan naabot, hanggang sa mahinang natin yung ground. Ganun po yan. Ayan. So, ganun lang. Tapos, hindi ko na muna pinutol yung wire para sigurado, ano mga bro, na hindi masasayang yung wire. Kasi nagputol tayo ng isang dangkal, hindi naman pala umabot ng isang dangkal. Ayan, so sukat natin. Putol. Boom. Ganun lang mga bro, napakadali lang. So, angat ulit natin. Pagkatapos, tanggalan ulit natin ng insulator or yung cover. Ayan. Okay. So, pagkatapos nyan, hinangan nyo ulit. Para pag ikinabit natin dun sa ground, ay dikit na dikit po talaga siya. Ayan. Uy. Napaka-basic lang mga bro. Napakadali lang. So, aralin nyo mga ganito. Kasi malaki po talaga yun itutulong ng full wave sa mga kargado ng mga motor. Or ibig sabihin, may mga load yung kanyang electrical. Ngayon, kung wala naman po kayong plano na magdagdag ng extra load, mga malalakas na busina, malalakas na ilaw, so ina-advise ko sa inyo mga bro na wag nyo na pong galawin yung inyong charging. Wag na kayo mag full wave kung stock lang naman yung mga ilaw nyo kasi no need na, hindi na po kailangan. So, kaya lang naman tayo nag-full wave kapag yung ating mga load nagdadagdag, yung mga load natin, nagdadaglag na mini driving light, minsan 4. Meron pa nga akong nagawa 6. TMX naman yun. So, hindi kinaya ng charging na. Tapos, nagkabit na sila ng capacitor, wala, effect pa rin. So, yun mga bro, yun yung mga dahilan bakit nagpo-full wave. So, sabi ko nga sa inyo, meron nagpo-full wave sa akin na mga motor, mga wave kadalasan, tapos mga XRM. So, wala naman silang load. So, pinapaliwanag ko sa kanila kung ano ba yung full wave. Kasi gaya-gaya lang naman doon. Sila nakikita nila na malakas. Sabi ko, sir, kung wala naman po kayong idadagdag na load, huwag na kayong mag-full wave kasi gagastos lang kayo. Ayan, so kung nakikita nyo mga bro, bali na idugtong na natin. Ayan, so lagyan nyo lang ng shrinkable. Ayan, pwede naman wala. Pero kung meron kayong shrinkable, mas maganda may shrinkable. So, bali ang ginawa natin dito mga bro sa stator, pinutol po natin yung ground. Okay, yung magnetic wire na ground, pinutol natin. Tapos yung dilaw, pinutol natin. Bali, pinagsalubong natin. So, sa pagpo-full wave kasi mga bro, napakaraming paraan para mag-full wave. Pero iisa-isa lang naman ang iisa lang naman ang proseso or isa lang yung nangyayari. Minsan paiba-iba. Paiba-iba po yan yung pag-full wave. Depende sa design po ng stator. Yan, lagyan natin ng shrinkable. Tapos, kahit dito na lang siya mga bro, okay na po yan. Hindi naman yan sasabit. Kasi, ang stator po natin ay hindi naman po yan umiikot. So, ang nangyayari dyan mga bro, siya lang po yung iniikutan ng magneto. So, nag-create sila ng kuryente kasi nga may magnet yung magneto tapos may winding tayo dito. So, pag inikutan ng magneto yan, sure na maglalabas tayo ng power dyan. Yan, so pwede nyo dublihin yung pwede natin dublihin yung shrinkable tube. Kung talagang para sigurado. Yan. Tapos putulan nyo kasi baka sumabit. Yan. So, gusto ko lang i-shout out yung may-ari nito. Maraming salamat bro, shout out. Taga Sorsogon pala ito mga bro, yung may-ari nito, taga Bicol. Pero nakatira siya sa Mamatid, Cabuyao, Laguna. So, shout out bro, maraming salamat sa pagdayo dito sa atin. So, alas 4, umalis na yata ito si bro na madaling araw. Kasi mamaya mga bro, meron tayong lakad sa Cavite. Ayan, so medyo masama ang panahon. Hindi ko alam kung matutuloy ako.
Ayan. So, pagkatapos yan mga bro, para sigurado, gamitan nyo po ng tester. So, dapat walang continuity ang yellow sa ground. Okay? Wala rin yung continuity yung white sa ground. So, kasi nga, kapag ka nag-full wave tayo, nagiging floated na or floated na sa ground. Ayan o. Pag dito, walang connection sa puti, dapat wala rin connection sa yellow. Ayan. So, sungkitin natin dito mga bro yung dilaw. Okay? So, pag sinungkit nyo dito sa puti, dapat, ayan, so merong continuity. Pero pag dito sa body ground, dapat wala siya. Pero pag white to yellow, dapat meron po siyang continuity. Kasi, bali mga bro, ang kinuha po natin dito, yung dulo is yung puti, tapos yung kabilang dulo, ito naman yung kulay yellow. So, sana mga bro, meron kayong natutunan. Ikakabit na natin to sa motor. Ibabalik na po natin ito at hindi ko na ipapakita sa inyo. So, ganito lang po yung pag full wave Kung meron pa kayong gustong itanong, pwede nyo kayong mga bro mag-comment para masagot natin. So, sa ngayon, hanggang dito lang yung ating video. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi.